Welcome po sa ating success story ng The Ultimate VA for Online Arbitrage ng Anis Nation PH. So, kasama po natin si Lay, no? Yun po yung kanyang nickname. Ako po si Coach Jan, ang coach ng OA VA. So, ngayon, kikilala natin si Lay kung paano niya nakilala at ano yung naging journey niya dito sa The Ultimate VA for Online Arbitrage. Kamusta, Lay? Kamusta ang iyong araw? Kamusta ang iyong family? Kamusta ka personally? Okay naman, Coach. Actually, masaya ako kasi sa kabila ng mabilis na transition ko from my previous job papunta sa Amazon, nakakuha ko ng kliyente in just few weeks. Masaya ako, Coach. Okay. Ano yung mga, pwede mo ikwento sa amin kung ano yung mga naging previous job mo? Ano yung buhay mo bago ka maging isang virtual assistant? Yung previous job ko, lead technician ako sa US company. Bale, ang trabaho ko doon is bigyan ng guidance yung mga on-site technician kasi kiosk yung product namin, power banks, yung mga nirerentahan na power banks sa US. Pagka nag-offline yun or kailangan i-replenish yung batteries, ako yung nag-handle ng mga technician over the phone, through chat, or minsan pagka tawag dito, wala sa US, through FaceTime, mga ganyan. Tapos, 2 years and 5 months ako doon. Kaya nagpalit lang ako sa Algerian kasi mas mura yung pasahod nila. So, nakapag-train, na-train ko yung mga yon, not knowing na yun na pala yung mga huling araw ko pagkatapos ko silang i-train. Liligwakin na nila ako. Month of November. Actually, November 12 nung dineclare nila na wala na akong trabaho or last day ko na yun. Struggle malala kasi isipin mo yung mag-Christmas season. Tapos, alam naman natin na pagka bandang patapos na yung taon, mahirap maghanap ng trabaho. So, nag-attempt ako maghanap. At wala akong nakita. Hanggang sa tinanong ko yung dati kong boss kung ano yung patok na niche ngayon. Sabi niya, e-com. So, konting Google, e-com, malawak pala siya. Meron siyang Shopify, meron siyang Amazon. Tapos, sabi ko, siguro Amazon kasi nakita ko yung flow ng Shopify dati, parang hindi ko siya feel. So, Amazon tayo. Tapos nagulat ako na ang lawak pala ng Amazon. So, may mga private label, may PPC, may product sourcing, napakalawak. Tapos, product sourcing alone, high in demand talaga siya pagdating sa niche na yun. So sabi ko, aralin ko siya. Akala ko ganun kadali. Pero paano pa na-discover yung course? Glimpse lang ang naging dating. Tumaan siya sa newsfeed ko kasi siguro yung algorithm ng Facebook ko nagbago since nag-search ako ng mga free courses ko sa Amazon. So sabi ko, baka may mapala ko. Ngayon, nung nakita ko yung ads ng free webinar, sabi ko, papasukan ko to. Titingnan natin kung ano yung matututunan ko. Then, expected ko, so mga nasa 3K yung enrollment. So, sige, pasukan natin. Nung diniscuss mo yung dati mong trabaho, sabi ko, hindi sa pagkukumpara, coach, hindi ko naman inaano, pero may skills ako na magagamit kumpara kay coach na doon siya nag-start. So, kumbaga, may potential talaga ako na makuha ko to. Kung si coach nga, from missionary, nag-transition ng sobrang laki ng gap kung tutuusin. Kung titingnan mo, wider view, ang layo ng diferensya. Tapos ngayon tingnan mo yung niya, siya yung coach ng online arbitrage. So, 'di ba? Bakit hindi ko subukan? Kasi may mga stories na unbelievable pero kita mo talaga na hindi magsisinungaling kasi nagre-reflect sa totoong buhay. Totoo. Tapos nagulat ako sa presyo kasi siya 7,000. Pero nung time na yon, sabi ko, wala akong mapapala kung hindi ako susugal. May tools talagang binabayaran. Alam natin 'yan. So, kinausap ko si Mrs. Sabi ko, ano ba, papasukan ko ba to or maghahanap ako ng trabaho na lang na iba na hindi ako mapapagastos. Sabi niya, kita mo naman, di ba? Ano ba, pakiramdam mo dyan sa niche na yan? Ano ba yung mga kaibigan mo ngayon? Anong niche ba sila? Ang sabi ng dating boss mo, e-com. Ano ba ang Amazon e-com? Nagbukas ka ng OLJ, nakita mo, product research, numero 1. Diba? So, ano sa palagay mo? So, sabi ko, sige, bigyan natin. Doon, nag-inquire ako. Kaya medyo makulit din ako nung time na nagtatanong ako about sa intern. Kasi nabanggit nyo, so parang talaga sa tenga ko na, intern. Parang testingan ng kliyente, ganyan. Para ma-execute ko yung natutunan ko. Not knowing na dun pa lang pala sa module, may execute mo na talaga. Tama, no? So, from lead maintenance, tama ba? Sa isang lead technician. Lead technician. So, online din siya. Tama? Online siya, di ba? Tapos, nag-check ka sa Google ng mga high demand na niche, no? At yung e-commerce yung nakita mo. So, nag-enroll ka, sinugal mo yung mo dito, yung time mo, syempre yung budget mo sinugal mo dito, di ba? At hindi madali hindi easy na makuha yung ganung enrollment fee. So, tayo doon sa course. Nandun ka na sa course. Ano yung mga naging experience mo at naging struggles mo habang nag-aaral ka ng module? Yung
sabihin na lang natin, pinaka-basic is yung kung paano mo pagtutugmain yung good lead checklist. Kumbaga, paano mo mapapag-green yung lahat ng numbers doon pag nakahanap ka na ng akala mo profitable product. Kasi, nung una ko nakita, uy, good yung buyback. Tapos, nung pinaprocess ko na, sabi ko, ako sablay sa monthly sales. Tapos, nakailang ulit ako hanggang sa dumadating na napo-frustrate na ako. Sabi ko, ano ba to? Parang hindi naman makatotohanan na, kasi pag si coach, sabi niya, madali lang. Bakit pag ginagawa na namin, ang hirap. May mga nagko-complain na rin yung mga kabatch ko. So, sabi ko, merong susi dito. Tapos, inantay ko lang yung, kumbaga, wala pang wala pang first coaching nun. Bale, pagtapos ng onboarding, nag-execute na ako agad ng kung ano yung nakita ko sa module. Nasabi mo, panoorin nyo yung live coaching. Doon ako nagsimula na magkaroon ng mga extra keys para mapag-green yung good lead checklist. So, nung napapag-green ko na, okay na siya. Ang sumunod naging struggle ko naman, kung paano mo siya gagawin profitable. So, sabi ko, nandoon, binigay na ni coach yung susi. Papakikinggan ko na lang. Ginawa ko, dinownload ko siya sa cellphone ko. Para anywhere na, halimbawa, may pupuntahan ako, tapos mapapatenga ako doon. Imbis na mag-ML lang ako, panoorin ko yung coaching. Natandaan ko yung mga key points doon. Sabi ko, pag uwi ko ng bahay, susubukan ko to. Kaya, nung gamit ko na lahat nung sa unang coaching, sabi ko yung pangalawa naman. Ano yung mapapala ko dun sa pangalawa? Ano yung mga mapipiga ko doon na maya-apply ko? Kung tutuusin, yung buong module, kahit hindi na mag-coaching si coach, may makukuha at makukuha na kami. So, kumbaga dito, spoon feed. Diba? Spoon feed na kasi nandun na yung coach, yung sessions, yung mga tips, strategies kung paano makakahanap ng mga product. November 28 ka nag-enroll, natapos ka around December ba? December ka natapos. Katapusan ng taon. No? And then, kwento mo sa amin kung paano ka nag-land sa first client mo at paano ka natulungan ng course para makuha mo si the one or yung client mo. Nung naghahanap ako ng kliyente, alam ko meron pang huling meeting tayo. Sinamantala ko yon para magtanong na, Coach, bakit ganito? Parang wala naman po. Kung kailan kami nakatapos, saka naman kami walang makitang job posting. Ang sabi mo nun, Q4 na kasi. So, ito yung mga panahon na masaya yung mga VA kasi wala silang trabaho. Kasi wala nang nagsosourcing ng bandang December. So, pinaniwalaan ko yung sinabi mo. Yun din kasi yung advice sa akin ni Mrs. Sabi niya, December wala talagang naghahanap ng work pero antayin mo sa January. Pero syempre, iba pa rin yung pakiramdam ko na may halong takot na parang, naku, saan kaya ako pupulutin ito. Pero, nasabi mo, pagpatak ng January, either second or third week. Pero first week pa lang. Well, actually, hindi. Kasi nakita ko yung job posting, December 31. Nung pagkatapos ng putukan, mga bandang 2:00 na madaling araw nun. Kasi hapit na hapit talaga ako, sabi ko kailangan ko ng trabaho. So, meron akong mga prompts na ginamit para ma-improve yung cover letter ko at yung resume ko. Kasi hindi yung resume ko na katulad ng sinubmit ko sa'yo, yun yung naka-attach dun sa OLJ. Pero, minodify ko siya ng konti. Naggawa ko ng resume na walang kulay, literal na black and white, walang picture. Details lang talaga kasi ang iniisip ko, what if may ATS? So, anong gagawin ng ATS sa picture? So, ita-tailor fit. Ang gusto kong mangyari is, ita-tailor fit ng prompt na ginamit ko yung natutunan ko sa course dun sa job description na hinahanap. So, nagtugma. In a matter of like 4 to 5 hours yata, nag-reply yung kliyente. Paano ka nagsasourcing? Ngayon, ang binigay ko sa kanya, yung pinagawa mo. Na gumawa kayo ng video para pagka nagtanong si client, may papakita na kayo. So, nag-work yun. Talagang, medyo natawa ako ng konti na parang, grabe yung ni coach, parang sobrang advanced. Alam niya na agad yung magiging sistema ng kliyente para hindi na rin kami mahirapan. So, binigay ko yon. Tapos, nakailang attempt ako. Kasi may mga hindi na nag-reply ulit. Pero, yung kliyente ko ngayon na nakuha ako, tinanong niya ako, paano ka nagsosource? Sabi ko, 1 month. May dati akong kliyente, 1 month lang, parehas kaming baguhan. Parang siya, nagtatry lang mag-Amazon. So, lahat ng natutunan ko, in-apply ko doon. Sabi nung kliyente, so bago ka, maganda yan. Kasi ibig sabihin, hindi pa ikaw yung masyadong mayabang na perks ng pag-i-newbie, di ba? Yon. Kumbaga, scratch paper ka pa matuturuan ka pa namin. So, doon ko na-realize na akala ko pagka-expert ka, doon mas patok or mas bebenta ka. Pero hindi, may mga kliyente pala na ang hinahanap nila, baguhan, para matuturuan. Sabi niya, gaano ka tagal ka na ulit? Sabi ko, 1 month. Ang 1 month na yon is yung
yung assignment natin na, na 5 naman yun, US di ba? leads tapos 5 UK. Sabi ko, na lang, hindi ako masyadong expert ng panahon yun kasi bago ako. So parang pinipilit kong ilayo na lang yung topic kasi pagka lumalim pa yung usapan about dun sa dati kong kliyente, baka mabuko ako. So, inano ko na lang hanggang sa sabi niya, sige, we'll keep in touch. Hindi ko ina-expect kung na-hire ako kasi hindi naman nila sinabi verbally. Ang sabi nila, we'll keep in touch. Tapos the next day, nagpa-meeting ulit. Doon na nila sinabi na, that's why we're hiring you right now. Wow. So, doon na. Parang kinlose ko na yung door ko na, okay, hindi na ako maghanap ng client. Dito na ako mag-stay. Thank you, no? Yun. So, actually, maganda yung naging ano mo. Mabilis actually yung transition mo kung paano ka nagkaroon ng client, no? November 28 ka nag-enroll. Tapos, natapos ka, December katapusan, mga 31 ka na-start nag-apply. Nagkaroon ka ng client January na, di ba? So, mabilis yung transition mo. In-apply mo lang kung ano natutunan mo at nakita mo naman kung gaano ka-advance yung course, no? Na nakita agad namin sa course kung... Actually, coach, na-hire ako January 2. January 2. O, di ba? Ang bilis. January 2. Tapos, binigyan lang nila ako ng mga video. Sabi niya, okay lang ba, panoorin mo muna to, pag-aralan mo to, bago tayo mag-start. Inaral ko yung video, tapos sabi ko, wala pa akong access. Sabi niya, sige, bibigyan ka namin ng access. Binigyan ako ng seller amp, tapos yung Kipa nila, pinagamit sa akin pero hindi nag-work, binila nila ako ng Kipa. Grabe, no? Tapos sabi nila, mag-start ka na. So, meron ka ng assurance, kumbaga, pag binigyan ka kasi ng tools access, dalawa pa yung tools na binigay sa'yo, seller amp at Kipa, dun na masisecure na, meron na akong trabaho. Di ba? Meron na akong client. Di ba? Actually, meron ka din contract, tama ba? Binigyan ka din ng contract? Wala pa. Tinanong ako nung ano bang ilalagay natin sa contract? Sabi ko, di ba 1 month ano pa lang to? So, sabi ko hindi masyadong mahalaga yung parang 1 month trial. Kasi, dito 1 month pa lang eh. Diyan nyo pa makikita. Sabi ko, ang mas gusto kong i-prioritize is kung paano yung method na ginagamit ninyo. Kasi, yan yung magsisecure sa akin para magtuloy-tuloy ako sa trabaho. Which is, nagustuhan naman nila. Masaya yung kliyente ko sa sagot ko. Ang inaabangan ko na lang, itong pagtapos ng 1 month ko, yung contract. Pero secured niya dito dahil meron ka salary. Parang secured ka kasi merong salary, yung 1 month trial mo. Diba? So ngayon, ang tanong, how much is your salary? Kung okay lang, i-share mo sa amin. Naglalaro siya sa mga 30. Ganyan. Okay. Isang kliyente. Grabe no, not bad, diba? As a beginner, ROI ka na agad, tama ba? Dalawa kasi sila. Isang, partner sila, tapos maghahati sila sa bayad sa akin. Isang bagsakan, ROI agad. Okay. Sabi ko, yes. Tuwan-tuwa ako nun kasi malaking bagay sa akin na ma-recover ko na agad yung in-invest ko. At the same time, may tubo. Though, pag sign up ko pa lang sa kanila, binigyan na nila ako ng parang signing bonus na magkano yan? Parang $10 yata. Sabi niya, it's nothing. It's just like, welcome to the team. Wow. No? So, ayan. So, maliit yun, pero yung assurance kasi na parang, hindi to mangi-scam kasi bukod sa binigyan ka na ng access, may bonus ka pa. Pang merienda, parang ganun. Diba? Hindi nga yun bang merienda eh. Isang araw na yun dito sa Pilipinas eh, diba? Diba? Not bad. Not bad, no? So, ayun, nakita ko kung gaano kaganda yung naging journey mo bilang isang student from lead maintenance, no? Tapos naging student ng OAVA and now you are an Amazon Virtual Assistant. Ano yung nagustuhan mo sa trabaho mo yun bilang isang Amazon Virtual Assistant? Una-una, katulad din ng gusto mo, flexible time. Pangalawa, scalable ang Amazon VA na trabaho. Magsisimula ka sa product research. Ngayon, don't stop learning. Ano ba yung kasunod ng sourcer? Ang pwede mong sampahan is pwede kang sa Seller Central. Parang account manager. Yan, account management. Ngayon, katagalan, syempre, magagamay mo yan. Yung katawan mo kasi hihingi pa yan. Kaya ko na yung product research. Katulad ni Coach, kaya ko ng kumuha ng 10 leads in a matter of how many hours. Tapos na-manage ko na yung account. Ngayon, pwede ako magpatas ng sahod by not getting another client, pero i-offer mo kay kliyente yung service mo na, client, kaya ko rin itong gawin sa account mo. Gawin natin to, pero maghihingi ako ng additional na sahod. So, yun yung nakita kong maganda sa Amazon. Pwede kang magdagdag ng kliyente o magpataas ng sahod by offering another service. Yan, gustong-gusto natin yan, di ba? So, flexible, scalable, pwede pa tumaas yung salary mo, pwede ka pa magdagdag ng client. Ayun ang isa yung pinakamaganda dun, Coach. Pinakamaganda, di ba? Tapos may pinakamaganda pa. Isipin mo yung nagsimula ka sa product research tapos ang pinakadulong finish line mo is maging Amazon seller na din. Exactly, no? Which is, may nakita akong content creator na hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Nagsimula sila sa product research at galing sila ng Amazon, Amaze Nation. Wow, di ba? Estudyante siya. Nagulat ako kasi doon sa vlog niya nakita ko yung logo ng Amaze Nation. So sabi ko, estudyante pala siya. Ngayon, nag-research ako, yan yung logo. So sabi ko, ibig sabihin, hindi ako nagkamali ng pinuntahan. Exactly, no? Isipin mo, Coach, kung gaano kamahal yung course ninyo. Namahalan ako dun sa 3,000. Merong isang nag-offer na 600 per month yung subscription. Parehas na yon, Shopify at saka Amazon.
Pero dun sa'yo, nagulat ako, nagbayad ako. Nakakalan ako dun sa 3K, pero Yun dun sa ang live, reason parang why, di ba? nakita ako, tapos ROI na ako ngayon. Alam mo yung nakakatuwa na hindi nakakapagsisi at the same time. Iisa ng, di ba, Amaze Nation, hindi lang yung product research yung ino-offer. Kasi kung gusto kong mag-upskill, punta lang ulit ako sa inyo. Meron dyan si PPC. Though mahal si PPC, pero kita mo naman na may mga, talaga, malalaking Exactly. kita. At yung oras pa rin, sobrang nakakatuwa talaga yung, kasi flexible time eh. Ikaw may hawak ng oras mo eh. Yun yung pinaka-best, no, para sa akin. Hawak ko yung oras ko at ako mag-decide kung anong oras tayo magtatrabaho, di ba? Ganun kaganda. Now, ano yung message mo sa mga aspiring virtual assistant na hindi pa alam kung paano magsisimula or walang idea kung paano sila magiging freelancer or virtual assistant? Sa mga aspiring VA, ang may papayo ko, check nyo yung resources ninyo kung sa tingin ninyo saan kayo pwedeng mag-start. Kasi meron mga tao na literal na wala pa. So, ano yung kaya ninyong bilhin? Let's say, kaya nyo bumili ng second-hand na laptop. Okay, that's good. Ngayon, search nyo, alamin nyo kung ano ba yung trabaho papasukin niyo. VA is not something na madali. Sinasabi ko yun sa kanila kasi nanggaling ako sa literal na maraming trabaho from fast food chain, napunta sa call center, napunta sa corporate company VA, tapos ngayon nasa freelance na ako. So, pag ginusto nilang pasukin yung pagiging VA, i-expect nila yung pinakamalala kasi malala din ang competition. Pero, hanapin nila kung ano yung competition or ano yung niche na mababa ang competition pero mataas ang demand, which is I recommend product research. Makikita naman nila yan kahit i-chat GPT nila ano yung niche na mataas ang demand pero mababa ang competition. Number 1 talaga product research. Kasi ang daming nagiging negosyante ngayon. Parang gusto ng business online kasi madali, scalable. So, I recommend product research. Now, sa mga halimbawa naman coach, sa mga hindi pa tapos sa sa assignment, kung nag-purchase na kayo ng obviously student na kayo ni coach, nasa buong module na lahat ng detalye na kailangan ninyong malaman. Panoorin niyo ng paulit-ulit yung recorded na live coaching. Napakarami yung matututunan doon. Tapos, make sure attention to details. Yan yung pinaka foundation. Kapag kaya nyo tignan yung pinaka maliit na detalye, tapos may apply ninyo. Kasi yan yung naging susi sa akin para makumpleto ko ng mabilis yung assignment. Attention to detail. Yan din yung hinighlights ni Coach sa akin kasi meron akong isang nasablayan sa assignment na attention to detail sa naging problema. So, yan yung mapapayo ko. Tapos, apply lang ng apply kung halimbawang nakatapos na kayo sa course. Hindi porket walang sumasagot ngayon, wala nang sasagot bukas. Tama. Continuous lang yung application. Kasi sabi nga nung iba, kailangan 100 applications, may magre-reply dyan 10. Swerte ka na kung makasampu ka. Tatlo, ganyan. So, ibig sabihin, maraming application or maraming job posting ang posible mong madaanan pero hindi natin sasagot sa'yo. Ngayon, gamitin mo si ChatGPT kasi mga free resources yan at makinig kayo sa advice ng coach ninyo. May mga prompts na mas makakatulong para i-improve kung ano pa yung naituro ng coach ninyo. So, yun lang. Thank you. Ang Thank you, Lay. Kung isa-summarize ko yung advice mo para sa mga aspiring virtual assistant at sa mga students natin na nag-aaral ng module ngayon, be consistent and trust the process. No, so thank you so much, Lay, and we hope madami tayong na-inspire sa iyong story. More clients to have para sa iyo, sa iyong pamilya, and in the future you can teach your wife, no, yung mga anak mo na maging isang product researcher din. So malaking tulong yun sa iyo. No, so again, thank you so much and congratulations, Lay, sa narating mo ngayon, and we hope madami pa tayong ma-inspire. So para po sa mga aspiring virtual assistant na gustong maging freelancer, gustong magkaroon ng work from home job, nandito po kami, ang The Ultimate VA for Online Arbitrage. Matatagpuan niyo lang po kami sa Amaze Nation PH dito sa Facebook, Instagram, TikTok at sa YouTube. So maraming salamat po and have a good day.